Leaves will soon grow from the burnest trees, and all will be alright in time. From waves overgrown can become seas, and all will be alright in time. Oh, we never really loved someone until you learn to forgive. So yun, kumusta kayo mga padreng? Welcome back to my channel. Kung mapapansin nyo, may hawak po tayo ng gitara. So itong gitara na to, hindi po yan ang ating pinaka-content. So itong gitara na to, maihahalin tulad po natin yan sa isang makina ng motor. So sa makina ng motor, may iba-ibang pyesa. So kapag yung isa sa pyesa na po na yan napabayaan natin, siguradong magkakaproblema po tayo dyan. Pwede po tayong itirik po nyan o ano pa man yung pwede niyang ibigay na sira kung wala sa tono po yung ating bawat pyesa. So kung mapapansin nyo, yung gitara po natin, may 6 po yan na kwerdas. So hindi po pwedeng tumugtog yung isang banda kung wala po ito sa tamang nota. So ganun din po yung motor natin, pag hindi po siya nakatono, pwede po tayong pabayaan yan mga boss. So kung pamilyar po ba kayo sa salitang tune up, sa salitang tune, itono, kumbaga sa gitara, dapat nakatono po yan para maganda po yung tugtog po natin. So kahit hindi maganda yung boses, kung maganda naman yung tugtog, hindi mo na kailangan pang kumanta. So sa motor po natin, dapat lagi po yan nakatono. So kalimitan ang pinapagawa ng mga customer po natin o yung mga nagpapagawa, lagi po nilang sinasabi, pa-tune up. So nakagisnan po nila sa tune up mga boss, nagpapa-adjust lang ng barbula, linalagyan lang ng tamang clearance. So tapos na, ganun lang po yung ginagawa nila. So yun po yung tumatatak sa isip po nila sa salitang tune up. So tulad nga po ng sinabi ko, yung tune up parang gitara po yan. Bawat kwerdas po dyan tinotono po natin. So ngayon, para sa akin po, pag sinabing tune up, may mga piyesang tatamaan po tayo dyan sa tuwing magpapatune up yung customer na dapat po natin galawin o check-upin. Unang-una, huwag na po natin patagalin. Ang ginagawa ko po pag nagpapatune up po yung mga customer sa salitang tune, itono. So hindi lang po ako nag-adjust ng barbula. Unang-una po, naglilinis po ako ng carburetor. So ang trabaho po ng carburetor, siya ay nagsusupply ng air fuel mixture, pinaghalong hangin at gasolina doon sa ating intake manifold. So napakainam po na dapat nakatono po ito, na parang kwerdas nga po ng gitara, dapat nakatono. So itong carburetor po natin, pag wala sa tono yan, nag-overflow, hard starting. Kung wala naman po sa tono yung kanyang ere, eto, parang ganito po yan. Ayan. Kung wala po yan sa proper adjustment, pwede po yang matakaw sa gas, o sobra naman tipid sa gas, pwedeng mag-overheat. So dapat po yan linalagyan ng tamang pihit o adjustment. So kasama po yan sa carburetor. May mga jet po yan sa loob, tsaka floater. Ito, may hawak po akong jet. Dalawa po yung jet natin. So ito, pares lang po siya. Yung isa po nito nasa loob, isang mataba, isang payat. Yung payat, siya yung kapag nakaminor po tayo, dun dumadaan yung gasolina. So napaka-importante po na malinis po to. Dapat mabugaan po natin ng hangin yan para hindi siya nagbabara. So minsan kasi tumatakbo tayo, parang papalya-palya, barado na pala yung ating mga jetting. So napaka-importante po niyan mga boss.
na pag nagpapatune up po tayo, linilinis po yung mga butas, linilinis po yan, tsaka yung mga jettings po niyan. Kasi ang sinusupply nga po nito, pinaghalong hangin at gasolina. Kaya naman kung barado po yung ating hangin o puro gasolina, so may tendency pong mabulunan po yan. So syempre itong carburetor po natin, humihigop po to ng hangin mula dito sa ating filter. So kumbaga sa kwerdas, ito yung pangalawang kwerdas po natin. So syempre kung wala pong filter na sumasala sa hangin, ang hihigupin po ng ating carburetor purong gasolina na may tendency po na mabulunan po yung ating pag-andar ng motor. So pag wala po tayong filter, automatic direct po dito yung alikabok, isusupply po dun sa ating intake manifold na siyang magpapabilis na dumumi yung ating langis o yung engine oil. Tapos the same time, yung mga piston ring po natin, kinikis-kis po ng pinaka walang iniwang saliha po yan pag sa sobrang dumi na po ng ating filter. So parang liha po siya, kinikis-kis lahat ng mga moving parts po niyan. So syempre kung lilinisin po natin yung ating carburetor, mas mainam po na bugaan din po natin ng hangin yung ating filter. Kung palitin naman, wag na po natin pang hinayangan. Yung iba tinatanggal to, so hindi po maganda sa makina mga boss kung walang filter. So okay na po, ito po laging magkasama po yan. Pag naglinis ka nito, automatic dapat maglinis ka rin ng filter. So malinaw po ba tayo rito? So ganyan po tayo mag-tune up. Kaya may gitara po tayong hawak, hindi mo itotono yung gitara kung isa lang po yung gagalawin po natin. So dapat lahat po ng string. So ito po yung dalawa sa kwerdas ng ating gitara. Pangatlo, ito yung ating spark plug. So dapat alam din po natin na kung palitin na siya, kung malayo na yung gap o pudpud na yung center electrode. So dapat magpalit na po tayo nito. Kalimitan po, nagpapalit po tayo nito every 8,000 kilometers or 1 year. Dapat magpalit na po tayo nito. Kasi once napalitin na po siya, papalya-palya, matakaw na rin po tayo sa gasolina. So tatlo na po yan mga boss. Spark plug, air cleaner, tsaka yung ating carburetor. Yung pang-apat po natin yan, dyan mga boss, yung adjustment of valve tappet. Ito yung gumagamit ng filler gauge, ina-adjust. So dapat syempre hindi po tukod yung ating barbula, dapat laging nakatama po yan. So laging nasa proper adjustment. So yun po yung ating pang-apat mga boss. Medyo maingay lang po sa paligid natin, maraming mga nagtitinda ng pakwan. So apat na po yon. Yung pang-lima po natin mga boss, siyempre kasama na rin po dyan yung adjustment ng kadena, kung maluwag na or palitin na, kasama po sa tune-up yan. So siyempre kalimitan, tumatakbo yung motor, so gamitin po yung ating mga sprocket. So hindi lang po tayo naglilinis ng carburetor, air cleaner, check up ng spark plug, ganun din po yung adjustment ng barbula. Dapat din po chine-check din po natin yung kanyang spark plug. So yung pang-apat dyan, yung mga accessories kagaya ng mga busina, flasher. So kasama po yan sa tune-up mga boss. Kasi kung tatakbo po yan, halimbawa wala kang busina, may tumawid, so minsan hindi tayo naririnig na padating po tayo. So dapat chine-check po natin lahat yan. So yun nga po mga boss, yun po yung tune-up talaga na dapat isinasagawa po natin, na hindi lang po pag sinabing tune-up, ina-adjust lang yung barbula. So mali po yun, dapat itono po natin na parang gitara. Pag nakatono po yan, siguradong masisiyan po yung gumagamit. O parang gano'n mga boss. Sana po nag-enjoy po kayo sa simpleng basic tips.
kung ano man yung pwede kong i-share sa simpleng paraan, masaya po ako na ginagawa ko po yun para ma-share ko po sa inyo mga padre. Kaya naman kung nagustuhan mo yung ganitong video at bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.